as long as it's with Isang magandang araw na naman po sa ating mga viewers. Andito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating channel upang silipin po ang isang farmland dito po sa bayan po ng Nampikwan, Nueva Ecija. So ang layo po natin sa Tiplex is siguro mga 10 to 15 minutes drive. Ang layo naman po natin sa town proper ng Nampikwan is siguro mga nasa 10 minutes. Tapos sa Gimba po mga 10 to 15 minutes din po. So napakalapit lang po nung property natin sa mga town proper po, no? So kung papansin nyo, ito ay along cemented road. Yung kuryente po nito is kabilaan eh. So may kuryente rito ng panggagalingan na yan. Kuryente po yan, yung corner lot. Makikita nyo po sa drone. May kuryente rin po dun sa kabila. So bagamat dito ay solar lights lang yung nakalagay. Pero yung source po ng kuryente is nandyan. So ito po ay may frontage na sa tansya ko po is mga nasa 500 to 600 meters frontage eh, no? So simula doon sa tao na yon, tapos hanggang dun sa kabilang baryo. Pero ito po ay nagkakaroon ng meron po siyang tatlong titulo, no? So buhay po yung may-ari, sa kanya po lahat nakapangalan. Bagamat po ito ay lahat nakadikit sa kalsada. Simula po doon sa may naka-orange na yon, papansin niyo, hanggang doon puro sa kabilang baryo na yon. Kumbaga dulo-dulo ng baryo, yung pinaka sabana sa kanya lahat. Sa harapan po dito sa area na to, may 1 hectare, tapos meron po tayong 5,000 doon sa kabila. Meron din po 8,000 mahigit dun sa kabila. Hindi ko po ma-pinpoint yung ano, pero try po namin ilagay sa description yung mga total na sukat nung lote, no? So pwede po kayo mag-cut, pwede rin pong buo. Ang sarap po nito, sooner or later po residential po ito eh. Dahil unang-una ito ay cemented road, 2 lanes. Tapos napapalibutan siya ng dalawang baryo. So dun sa kabilang baryo is nakalimutan ko ng barangay, tapos dito barangay Eddie. Ayan. So napakagandang property po nito, no? So kung investment lang po hanap nyo, napakaganda po investment ito dahil po ito ay may frontage sa 500 to 600 meters frontage. Tapos pwede kayo mag-cut. Ang problema natin sa cut, hindi siya yung kung alin dito yung matatapatan nyo, kung yung 1 hectare, kung yung 5,000 o yung 8,000 square meter. So tapos dito po sa gitna ng property mismo, meron siyang tulay, meron siyang creek na sa pili. So ito po ay irrigated. Nasasaka po ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng 1 taon. So kung pambayad lang po ng amilyar is meron na po kayong mapang-provide. So income generated po siya. Ayan, sila tatay po yung caretaker nung ano. Pwede nyo rin po silang kunin kung sakaling kayo makakabili. Pwede nyo rin sa kanyang ipasaka, netuhan. Nasa inyo po lagi ang decision kung ano po ang magiging isa nyo rito sa property. So ito po yung creek na sinasabi ko. Sakop po ito nung isang lote. Ayan, so nagagawin po natin kung sakaling bibili kayo, ay ano po natin to, ipapa-relocate survey kung ano yung magugustuhan nyo, kung anong part dito ng property. So ang kagandahan na po talaga ng property is napakaluwang po ng frontage, no? Tapos ito sa inyo rin po ito. Ayan. Ayan, may creek dito, may tulay. Ayan, so hanggang dun pa po yan, no? Sa kabilang baryo, imagine niyo yung layo na yan. So lahat ng sabana ng buong ano, meron kayong frontage. Bagamat ito is creek siya, pero yung part na yan sa inyo pa yan, no? Tapos yun, ewan ko lang kung sakop ng property itong main creek, pero palagay ko naman hindi na, dahil yan ay creek. So ibig sabihin talagang pag-aari yan ng government, hindi yan nakasama sa title. So marirelocate natin yun once na binili nyo. Para-relocate survey natin, saka natin kung kasali yan sa property, pwede natin pa-discount sa may-ari, no? So ganun kasi ang labanan yan eh. Kung halimbawa nag-negotiate kayo as one title, depende rin sa inyong pag-uusapan kung gusto nyo ipaalis yung kalahati ay yung nasakop ng creek, kung gusto nyo naman buo para di na kayo tag dito, para hindi na komplikado yung paghahati-hati ng title, kasi papa-approve nyo pa yan once na hiniwalay nyo pa yan. So itawad nyo na lang siguro, sukat na lang na engineer kung ilan yung nabawas. So yun, ito na yung kabilang property. Ito na yung 8,000 saka 12,000. So maganda pa rin, may street light pa rin. Dito naman yung source of kuryente nyo doon. Ayun, makikita nyo mga bahayan na yan eh, oh. Kung papansin nyo, ayan, oh, diba? So residential po ito. So nasa inyo po kung gusto nyo i-investan to. Sa ngayon, ayan, yan yung 360 degrees nya. Ayan, may bahay din dito. Ayan, may mga bahayan din dyan. Ayan.
Ayan, gym yan, gym. So napapalibitan siya ng 3 baryo pala. May isang baryo dito, isang baryo dito, saka dun sa original na pinanggalingan natin. So napakaganda pong investment ito. Pwede kayong gumawa ng sarili yung barangay. Literal, kasi ito po yung sabana nung 3 baryo. So yung kuryente po, may source kayo ng kuryente. Yun ang i-assure ko sa inyo. Yung internet po, hindi ko alam kung may internet na, pero mas malamang po meron. Mas malamang po sa meron ito. So yun lamang po. Muli po, nakapagpasilip na naman po kami ng isang property dito po sa bayan ng Pikwan. Sana po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, hit yung notification bell lang sa ganun po, lagi kayo updated sa mga listing. So yun lamang po, until my next vlog, hope to see you soon. Paalam.